Magandang araw po muli sa ating lahat. Samahan niyo po muli ako sa ating pag-aaralan ngayong araw na 'to. Bago po muli, tayo po muna ay manalangin. Aming Amang Diyos, pinakamakapangyarihan at pinakadakila sa lahat, Panginoon, magandang araw po muli. Maraming salamat po muli sa bagong araw na muli niyo pong pinagkaloob sa amin. I pray, Lord, na samahan mo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom, kaunawaan, Lord, ng kaalaman upang maunawaan po namin lahat po ng mga mensahe, Lord, na nais niyo pong iparating sa aming pag-aaralan ngayong araw na ito. Muli po, Panginoon, in Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen. Amen. Yun. Magandang araw po muli, no? Muli niyo po ako samahan sa ating pag-aaralan ngayong araw ito. Nung last week nga po, na mag-aralan nga po natin yung tungkol nga po doon sa, ikatlong session, no? Yung tungkol nga po doon sa nag-iisang katibayan ang bagong buhay natin kay Kristo, no? Nalaman nga po natin doon na yung yung paano natin malalaman kung tayo mayroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, no? Nakita nga po natin na kung tayo bagong nilalang na, kung nabago na yung buhay natin, may nabago na sa mga ugali natin, no? Check po natin yun. At kung tayo sumusunod na sa kagustuhan ng Diyos, at tayo marunong na rin magmahal, no? Marunong tayong magpatawad sa ating kapwa. Pero kung nakita po natin na medyo wala pa po doon, medyo patuloy po natin i-check yung sarili natin at patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Ngayong araw, ang pag-aaralan po natin yung ika-4 na session na po ng GLC 1 po, no? Ito nga po, ang title nga po nito yung nag-iisang pangako, ang katiyakan ng kaligtasan. Ito nga po, no? Ito nga po yung ika-4 na session. Hindi ko lang alam kung kita niyo po. Yan po. Ika-4 na session. Ito nga po, no? Bago po lahat, tanong ko nga po, no? Naranasan niyo na po bang mangako o mapangakuan, no? Nagawa o natupad niyo na po yung mga pangako niyo or natupad na po ba ng mga nangako sa inyo, yung mga pangako nila sa inyo? So, may mga ganun ano po tayo, no? Kasi nga po, bilang mga tao po, no? Talagang may pagkakataon na minsan nabibigo tayo na gawin yung mga pangako natin or yung mga pinangako sa atin nabibigong gawin sa atin, no? Talagang may tendency po tayong ganun po, no? Minsan hindi natin siya natutupad o nagagawa. Pero nga po, no? Ano natin, no? Ang kataas-taas ang Diyos naman po. Ang tanging makapagbigay sa atin ng kasiguraduhan, no? Na lahat ng mga pangako niya talagang mangyayari, no? Wala po miski isa doon ang hindi mangyayari. Tunay po. Lahat po ng sinabi niya, lahat po ng pangako ng Panginoon, tunay pong mangyayari yon. At yun nga po ang pag-aaral natin ngayong araw to. Dito nga po sa ika-4 na sesyon, nag-iisang pangako ang katibayan ng ating kaligtasan. Yun, mag-start na po tayo. Ito nga po, sabi nga po dito, no? Nangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan. No? Ayon nga po dito sa Hebreo 13, 5 verse 6, huwag kayong magmukhang pera at masihan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Yun, no, nabasa po natin, no, sinabi ng Panginoon na hindi tayo iwan ni pababayaan, no? Talagang siya yung gagabay sa atin, tutulong sa atin na ngayon po, no, tayo mga anak na ng Diyos, no, mula nga po nang tinanggap natin si Yesu Cristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas, no? Tayo naging anak na rin ng Diyos, no? Talagang siya po yung gagabay sa atin, mag-aalaga sa atin, tutulong sa atin, no? Yun po, talagang hindi tayo pababayaan. Napakanino po nga rito sa Hebreo 13, 5 verse 6, no? Sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man, no? Napakanino po yun. Tunay po yun, hindi tayo pababayaan. Ano nga po mga patunay nun? Ito nga po. Talagang binigay niya yung katunayan o katibayan na hindi niya tayo pababayaan at iiwan. Ito nga po, no? Paano nga naman po kung nagkamali tayo, nagkasala tayo? Di ba? Tayong mga anak ng Diyos. Pero paano kung nagkamali tayo o nagkasala tayo? Di ba? Anak pa rin ba tayo ng Diyos? Ito nga po, sinasabi nga po dito sa 1:12 verse 13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak na ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao,
kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito nga po, sinasabi nga po dito sa Juan, tayong mga anak ng Diyos, no? Tayong mga sumampalataya. Paano nga kung nagkasala tayo? Mananatili pa rin ba tayong anak niya? No? Wala bang mababago no sa relasyon natin? Diba? Kasi, nagkamali tayo, nagkasala tayo pa rin ba'y mananatiling anak niya? Ito nga po, ito po mga patunay po, no? Kung ano po yung kasagutan para doon. Dito nga po, no? Basahin nga po natin yung Lucas 15:11-24. Ito nga po yung kwento nung alimughang anak. Ito nga po, no? Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang baboyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Bilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ay nagdiwang. Yun po, no, napakaganda po, no. Pinapakita nga po, no, na talagang yung anak nga po, no, kinuha nga po niya yung mana niya, tapos umalis na po siya, nilustay niya po, no, sa sugal, sa mga bisyo, no. Talagang ginawa niya po lahat ng kagustuhan niya, yung mga masamang desire niya, ginawa niya po, no? Talagang patuloy siya sa pagkakamali, no? Pero nung nung bumalik siya sa ama, no? Yung sa kanyang ama, no? Hindi man lang nagalit or nainis sa kanyang ama, ano pinakita ng ama? Sabi nga po dito, no? Sinalubong siya, niyakap siya, hinalikan siya, no? Talagang excited po yung kanyang ama sa pagbabalik ng anak. Ganyan din po. Ngayon din pong ating relasyon sa Panginoong Diyos, no? Mula nga po nung tayo naging anak niya, no? Nung tinanggap natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo na po yung naging mga anak niya. Talagang mahal na mahal niya po tayo, no? Ayaw niya po tayong mapawali sa kanya, no? At kung tayo nagkamali, no? Talagang gustong-gusto ng Panginoon na mabubuo muli yung natin, no? Magkabalikan muli tayo, maging maayos muli, no? Pinapakita nga po dito na hindi po nawala yung relasyon nung ama sa anak, no? Hindi nawala. Ngayon din po tayo sa ating Diyos, no? Hindi po nawawala yung relasyon natin sa Diyos. Tayo matiling anak niya, no? Ang nawawala lang po yung fellowship natin sa Panginoon, no? Kasi nga po, tayo lumayo sa Kanya, no? Gumawa tayo ng kamalian, kasalanan, no? Yung relasyon po natin bilang ama sa Diyos, hindi po nawawala, no? Hindi po nawawala yung maging anak niya, yung maging ama niya sa atin, no? Siya pa rin ating Diyos, no? Pero nga po yung fellowship po ang nawawala, no? Dahil sa ating pagkakamali at pagkakasala. So ngayon po nalaman natin na yung
po, no, hindi nawawala yung, yung relasyon natin, yung fellowship, no, fellowship. Kung paano, tatanong natin, paano ba mabalik yung fellowship? Siyempre, gusto naman natin, no, na babalik uli yung fellowship natin sa Panginoon, yung magandang relasyon natin sa Panginoon, kasi nga po, nagkamali tayo. Paano nga po natin maibabalik yun? Meron pong pamparaan, meron nga po. Sabi nga po dito sa unang Juan 1:8-9, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. No? Sinasabi nga po dito sa Juan, no? Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin sarili natin. Kaya dapat ipahayag daw po natin, no? Ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Aminin natin sa Panginoon na tayo nagkamali at nagkasala. No? Ito nga po, nabasa nga po natin tungkol sa alimughang anak. Ano pong ginawa niya? Sinabi po niya nagkasala siya sa ama niya at sa Diyos. No? Inamin niya po agad. Hindi na po siya naggawa ng mga excuses na kasi naman po ganyan. Kunyari, halimbawa, nagkaroon ng famine, no, naghihirap, no, kaya ganito, hindi, no, wala na po siya excuses, no, talagang sinabi niya sa kanyang ama, no, na nagkamali siya, inamin niya, nagkamali siya. Ganun din po tayo, no, kung tayo na nagkakamali, nagkakasala, huwag na po tayo gumawa ng mga excuses, no, kung mga dahilan, paligoy-ligoy pa, amin natin sa Panginoon na tayo nagkamali at nagkasala, no. Nga po, sinabi nga po niya, no, tapat siya at matuwid. Papatawarin niya tayo, no? Kasi nga po, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Inihintay niya po tayo na bumalik sa Kanya, no? Ayaw niya pong mapaliho tayo, no? Gusto niya po talaga niyang palaging maganda yung relasyon natin. Gusto niya palagi close na close tayo. Pero tayo mga tao kasi tayo, yun nga yung problema natin yung kasalanan. Hanggat dito tayo sa mundo, talagang automatic po sa atin, nagkakamali po rin po tayo. Kaya nga po, no? Gusto ng Panginoon na po maging mas maayos at maging maganda yung relasyon natin. Ito nga po, isa pa yung patunay, no, na gusto ng Diyos na maayos yung relasyon natin. Ito nga po, sinasabi nga po dito, no, sa Timoteo 2, verse 5-6, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Hesus Kristo, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Ito nga po, no, yung pagpapadala niya kay Hesus Kristo, no, yung po isang patunay na gusto niya tayong magkaroon ng magandang relasyon, no, maayos muna, no, kasi nga po, alam natin, dahil sa ating kasalanan, patay na po tayo, di ba? Yung po ang kabayaran ng kasalanan at kamatayan. Pero nga po, mahal na mahal tayo ng Ama. Patunay po na pinadala niya si Hesus Kristo, no, para tayong maligtas, para maayos po muna yung relasyon natin, magkaroon po, balik po yung magandang relasyon natin sa Ama, sa ating Panginoon, no? Yung pa isang patunay. Ito nga po, sinasabi nga rin po dito sa mga Hebreo 10:19-20. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong banal, kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bagong at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ang kanyang katawan. Ito nga po, no, patunay nga po, no, sinasabi nga po, no, sa nga po, no, nung namatay nga po si Hesus Kristo sa krus, no, ito nga po, ayon nga po sa Mateo 27:51, no, nang si Jesus ay nalagutan ng hininga, nahati ang tabing ng templo mula itaas hanggang ibaba, no? Sinasabi nga po, nung nakapako po siya sa krus, nung namatay na po siya sa krus, no? Sinasabi nga po, no, yung tabing nga po, yung curtain, yung tela, nahati nga po sa dalawa. Kasi nga po, sa Old Testament, sinasabi nga po, no, meron nga pong yung holy place sa yung Holy of Holies. Ito nga po, may pagitan nga po ito isang kurtina, no. Tapos nga po, ang nakapasok nga lang po doon sa Holy of Holies, yung high priest, no. Tuwing every year po, mapasok po siya doon para sa atonement po nung sin niya at sin natin, no. Siya lang po pwedeng pumasok doon, no. Siya lang po pwedeng mag-alay, no, para sa ating mga kasalanan. Pero ngayon po, no, sa pag-aalay po ni Jesus ng kanyang buhay para sa atin, no, malaya na po tayong makakalapit sa Ama, no. Parang
naging close na, wala na pong ibang daan, wala na pong panigo-indigo pa, hindi kagaya nung sa Old Testament, dadaan pa sa high priest, sa priest, dadaan pa po ngayon. Kay Hesus Kristo na po, siya na po yung daan para makalapit tayo sa Ama, no? Kaya nga po, pinapakita po dito na talagang gusto ng Panginoon na maayos, mabuo, muli, maging maganda yung relasyon natin sa Kanya. No? Kaya nga, pinadala niya si Hesus Kristo dito, no? Kasi nga po, gusto niya maging maganda yung relasyon natin, no? Kaya nga po, namatay si Yesu Kristo para mapalapit tayo sa Panginoon. No? Yung po, isa pong patunay na talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya na maayos, maging maganda yung relasyon natin sa Kanya. Diba? Napakalinaw po no? Na hindi na kailangan natin dumaan sa mga high priest. No? Hindi kagaya dati na hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Kailangan dadaan pa sa mga high priest para makahingi ng tawad. May iba pong tao pang kailangan na pagsabihan natin ang kasalanan natin, amin sa ibang tao. Ngayon, hindi. Pwede na tayo numaretso sa Panginoon, no? Makakalapit na tayo sa ating Ama sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Yun, napakalinaw po, no? Ngayon, nalaman natin na pwede na pong maibalik, no? Yung magandang relasyon natin sa Diyos, no? Kung tayo nagkamali, nagkasala, anong gagawin natin, no? Humingi tayo ng tawad sa Kanya, lumapit tayo sa Panginoon para maging maayos ulit. At sabi nga po, no? Siya ay tapat at tapatuwin na papatawarin niya po ang ating mga pagkakamali at pagkakasala. Nga po, no? Pero parang napakandali naman po. No? Kung isipin niyo, no? May nagsabihin na ibang tao, ang dali lang pala, no? Panagkasala ka, hingi kang tawad sa Panginoon. Sabi nga po, tapat siya, papatawarin tayo. Parang sabihin natin, ang dali naman pala, pwede naman pala akong magpatuloy sa pagkakamali. Tapos, lalapit ako kay Lord kasi hingi akong tawad. Kasi papatawarin naman niya ako, no? Hindi ganun, may makaisipan na ganun po, no? Pero, tingnan po natin, siya sabi po dito sa unang Juan 3:6-9-10. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakilala man sa Kanya. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos, no? Kaya sabi nga po dito, no? Ang nananatili sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, no? Ang sino man nagpapatuloy sa Kanya, ang sino mang nagpapatuloy sa Diyos dapat hindi patuloy nagkakasala, no? Yung patuloy doon nagkakasala, hindi tunay na nakikita o nakakilala man sa Kanya, no? Kaya nga po, no? Kung siya sabi natin na okay lang naman na magkasala pala ako tapos hingi ang tawad, papatawarin naman po ako, no? Hindi po pwedeng dahilan yun, no? Kasi nga po kung tunay mo pong kilala si Lord Jesus, tunay po siyang tinanggap sa puso at buhay mo, hindi ka po patuloy na magkakasala. Kung magkakasala ka man po, siguro yung biglaan lang, accident na nagkakasala ka, no? Talagang hindi yun yung sinasadya mo, no? Kasi nga po, may ng mga Kristiyano, hindi naman po tayo perfecto, no? Magkakasala po tayo. Pero yung sasadyain po natin yung kasalanan or magpapatuloy tayo sa pagkakasala na wala man lang conviction, wala man lang pagbabago, no? Pag-aralan nga po natin sa ikatlong sesyon, sabi nga po, no, makikita natin na talagang merong relasyon tayo kay Yesu Kristo kung nagbago po yung sarili natin, di ba? Kung tayo nagmamahal, kung tayo sumusunod sa Kanya. Pero kung wala man tayong nakikita, no? Ibig sabihin, hindi natin tunay na nakilala, no? O nakita talaga si Yesu Kristo. Wala talaga sa puso natin. Kaya kung sasabihin natin na pwede naman pala akong magkasala tapos hihingi akong tawad kasi papatawarin naman po. Check po natin. Mali po yun. Mali magkakaunawa po yun. No? Hindi po tayo magpapatuloy sa pagkakasala kung tunay pong tinanggap natin si Yesu Kristo sa buhay natin. Kung tunay na ang Panginoon ay namumuhay sa ating sarili. Hindi po. Kasi nga po, no? Banal na Diyos, babaguhin niyo po tayo. Kung tunay po tayong, tunay natin siya tinanggap, tayo mismo. Merong mabilis, merong dahan-dahan, pero makita mo po, mababago. Kaya nga po, no, i-check po natin.
Hindi po pwedeng dahilan natin na patuloy na lang magkakamali kasi patuloy naman ang papatawarin ng Panginoon. Mali po yung kaisipan niya. Wag po tayong manatili sa ganong kaisipan, mga kapatid. Yun po, no? At dahil nga po, alam natin na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Kasi nga po, no? Talagang binibigyan niya po sa atin yung para magbago tayo, inaayos siya po tayo. No? Minsan, makikita po natin, no? Parang kakamali tayo. Yung mga parang nagkakaroon tayo ng mga problema, pagsubok, parang yung pagdidisiplina ng Panginoon. No? Kasi nga po, no, dahil mahal niya po tayo, dinidisiplina niya tayo kasi nga po, ayaw niya po tayong manatili doon sa pagkakamali at pagkakasala natin, no? Kasi gusto niya po tayong uling maging matuwid, maging maayos. Ayon nga po dito sa mga Hebreo 12:9-11, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas narapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihirap. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ito nga po, no? Sa pagpapakita to ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, no? Gusto niya talagang ayusin tayo yung pagdidisiplina sa atin, no? Isa nakaramdam tayo na parang may problema tayo, nahihirapan tayo. Minsan, ano po, no? Talagang hinahayaan ng Panginoon na dumaan tayo sa mga pagsubok, mga problema. Kasi nga po, gusto niya tayong maayos, maging matuwid, no? Kagaya po ng mga magkulang dati, no? Doon tayo mga bata, pinapalo tayo, di ba? Pag nagkakamali tayo, pinapagalitan tayo. Kasi nga po, gusto ng magulang natin, maging maayos tayo, huwag tayong manatili sa pagkakamali at pagkakasala, no? Tulad ng ating amang Diyos, ganoon din, no? Pag nagkamali tayo, binibigyan niya tayo ng hinahayaan niya tayong dumaan minsan sa mga problema o mga pagsubok para ma-realize natin yung pagkakamali natin o naman maayos natin yung pagkakamali natin sa tulong niya, no? Talagang hinahayaan niya mangyari yun, no? Kasi nga po, no, kung hahayaan niya lang tayo na magpatuloy sa pagkakamali, ba? Talagang manulugmok tayo sa kamalian, no? Malalay tayo sa kanya, no? Pero nga po, no, ginagawa niya, talagang bibigyan niya tayo ng mga minsan problema o dinidisiplina niya tayo para muli tayo manumbalik sa kanya. Kasi nga po, no, sabihin natin na mahal ako ng Panginoon, pero ba't ganito? May mga problema ako, may mga pagsubok sa buhay. Hindi, minsan isipin natin, no, ba't ba nangyayari to? Minsan isipin natin, no, dahil gusto ng Panginoon na maayos ako, pinapadaan niya ako sa mga ganito, pinapadaan niya ako sa mga pagsubok, sa mga problema para muli akong manumbalik sa kanya. Kasi nagkamali ako, nagkasala ako, gusto niya akong ayusin. Gusto niya muling maayos yung relasyon namin, no? Kaya nga po, minsan, no, kung tayo magtapo sa Panginoon, minsan may narinig po ang gano'n, ba't ganyan? Maayos naman ako, sumusunod naman sa Panginoon, pero ba't gano'n pa rin? Marami pa rin akong problema, marami pa rin akong mga dihadaan ng mga pagsubok, no? Isipin po natin, mahal tayo ng Panginoon at kaya po nangyayari sa buhay yun. Kasi nga, buhay natin yun. Kasi nga, gusto ng Panginoon mas mag-grow tayo, no? Binibigyan niya tayo ng mga problema para mas maging maayos tayo. Minsan gano'n, nilalayo niya tayo sa mga mas magiging problema pa, no? Minsan, binibigyan niya tayo ng mga problemang magaang lang para malayo tayo sa mga bigat pang mga problema, no? Kaya nga po, no, nakita nga po natin, no, talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon at nakita nga po natin na talagang ayaw niyang mapalayo tayo sa Kanya, no? Kaya nga po, nakita po natin na tayo yung mga anak niya, talagang gusto niya talagang maibalik yung magandang relasyon natin, talagang gusto siyang maayos muli tayo, no? Kaya nga po, no, nakita natin na patunay nga po, no, talagang yung pangako ng Diyos na hindi tayo iiwan ni pababayaan. Kasi nga po, nabasa nga po natin dito, talagang unang-una, pagkikita natin pagtawad sa Panginoon para maayos muli yung relasyon natin. Tapos nga po, no, dinidisiplina tayo para muling maayos, mabalik yung relasyon natin sa Kanya, no? Kaya nga po,
kapatid, no, talagang kung ikaw man po ay kunyari nagkamali, nagkasala, no, huwag ka pong mahiyang lumapit sa Panginoon, no, kasi nga po ang ano, no, huwag tayong papadala sa tukso ni Satanas, no, kasi nga po ang gawin ng kalaban, no, sasabihin niya, pag nagkamali ka, sasabihin niya, hindi, wala ka na, napabigat ng kasalanan mo, hindi ka na makapatawad ng Panginoon, lumayo ka na, no. Ngayon yung mga kasinungalingan ni Satanas, no, huwag tayong papadala doon, mga kapatid, no. Nabasa lang po natin, nakita natin tungkol sa alimbunggang anak, di ba? Nagkasala siya, no, nagkamali siya, pero lumapit siya sa kanyang ama, no. At anong ginawa ng ama? Tuwang-tuwa, sayang-saya, di ba? Niyakap siya, hinalikan siya. Ganun din po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kung tayo nagkakamali sa Kanya, nagkakasala, huwag po tayong mahiyang lumapit sa Panginoon, no? Sabi nga po ni Lord, no? Lord Jesus, di ba? Hindi kailangan ng doktor ang walang sakit, di ba? Tayo, yung mga kasalanan natin, yung mga sakit natin, di ba? Lalong nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, may sakit tayo. Kaya sino po makapagpagaling sa atin? Si Lord Jesus lang po ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kung tayo nagkakamali, nagkakasala, lumapit po tayo sa Kanya kasi nga siya lang po yung makapagpaayos sa atin. Huwag sa tayo mahiya. Kasi nga, yun po yung tukso ni Satanas. No? Mahiya ka naman, nagkamali ka, nagkasala ka. Tapos, pandasal-dasal ka pa dyan, pasimba-simba ka pa dyan. No? Ganun mo yung tukso ng kalaban. No? Kaya, ikaw naman, oo nga, nagkamali ako, ayoko na magsimba, ayoko na mag-pray, nahiya ako. No, mali yun, kapatid. Basta nagkamali ka, nagkasala ka, lalo kang lumapit kay Jesus. No? Siya lang yung makapagpagaling sa'yo. Paano kung lalayo ka sa Kanya? Sino ang mapapagaling sa'yo? Satanas, yung mga kalaban, no. Gusto niya lalo kang mapasama, lalo kang malungkok, no? Kaya, kung tayo nagkakamali, nagkakasala, kapatid, ang payo ko sa inyo, lalo kang lumapit kay Jesus, lalo kang magdasal, no? Huwag mo isipin na sasabihin ng ibang tao, makasalanan to, tapos simba ng simba, ang kita mo, parang pakit ng tao. No. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon kasi makasalanan tayo. Hindi naman tayo lumalapit sa Panginoon dahil banal na tayo. No? Walang matamid sa atin. Lahat tayo magkakamali, nagkakasala. Parang kaya tayo lumalapit sa Panginoon. No? Huwag mo intindihin sinasabi ng ibang tao na, ano to? Pakitang tao lang to, no? Kasi mamaya yan, magkakamali yan, magkakasala yan, no? No. Kung nagkakamali ka, nagkakasala ka, lalo kang lumapit kay Jesucristo. Siya lang ang magpapagaling sa'yo. Siya lang makakaayos sa'yo, no? Kaya kapatid, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon mo ngayon sa buhay mo, no? Hindi ko alam kung may pinagdadaanan kang mabigat or ano man yung nasa loobin mo. Hindi kita kilala, hindi ko alam kung ano yung problema mo, pero maaaring ginagamit ng Panginoon itong video na to para mapanood mo, no? Para makita mo, no? Na-advise ko sa'yo, kapatid, no? Once na ikaw ay nagkamali, nagkasala, huwag kang mahiya sa Panginoon. Hinihintay ka niya. Tulad ng ama, no? Naghihintay siya, no? Hinihintay ka lang niya bumalik sa kanya. At tandaan mo, tuwang-tuwa ang ating ama na muli kang bumalik sa kanya. Sobrang excited siya. Hinihintay ka niya, kapatid. Hinihintay ka niya. Kaya, payo ko na sa iyo, bumalik ka. Lumapit ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad. Siya lang makakatulong sa iyo. Walang iba, kapatid. Walang iba. No? Kailangan mo tulong ng Panginoon. Siya lang ang makapagpabago sa iyo. Yun. Maraming salamat po muli sa pagsama niyo po sa akin. Hanggang pong lahat, tayo po muna mag-closing prayer. Aming Amang Diyos, pinakamakapangyari at pinakadakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po muli sa pagsama niyo po sa amin, sa aming pag-aaral ngayong araw to. Lord, I pray na lahat po ng mga nakapanood ng video na to ay patuloy po pong itouch yung mga puso nila, Lord, para patuloy silang lumapit at sumunod sa iyo, Panginoon. Ngayon din po sa aking mga kapatid, ngayon din po sa akin, Lord, tulungan mo po kami na once na nagkakamali at kakasala kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na lalo po kami lumapit sa iyo, Panginoon. Huwag po kami papadala sa tukso na kalaban na mahiya o lumayo kami sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, tunay po, wala pong kagalingan kung wala ka. Wala pong pagkaayos kung wala ka. Dahil ikaw lang po, Lord, ang maapong paayos sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Lord, patuloy mo po kami tulungan at ayusin, Panginoon. Muli po, in Jesus' mighty name, Lord, I pray. Amen and amen. Yun.
Salamat kapatid sa pagsama sa amin, sa akin. Salamat. I'm praying na naunawaan niyo po ang ating pinag-aralan ngayong araw na to at muli po, pinapaalala ko na kapatid, kung ikaw ay nagkakamali, nagkakasala, bumalik ka sa Panginoon. Hinihintay ka niya. Hinihintay ka niya kapatid. Hinihintay ka niya. Yun, salamat po muli. Samahan niyo po muli ako sa ating pag-aaralan para next week. Sa session 5 naman po nitong ating GLC 1. Muli po, maraming salamat po. To God be the glory. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Thank you po.